master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsumasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga master no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 51 hanggang 55. Ang dakilang security guard. Kabanata 51, ang apelyido ni Parker ay Nong. Kumikinang ang mga mata ng flight attendant na si Ainsley, ang kapatid na ito ni Lei Fang ay kahanga-hanga, isang tunay na divine doctor, isang tunay na master. Wala kang anumang malubhang problema sa kalusugan. Bantayan mo lang ang jeta mo nitong mga nakaraang araw at iwasan mong siponin. Hindi totoong doktor si Yusuf Zok, pero alam niya na hindi dapat sipunin ang mga babae kapag may regla. Binawi niya ang kanyang telekinesis, at syempre, bago iyon gawin, sinadya niyang sinuri ang katawan ni Ainsley, itinuring na bayad niya ito sa konsultasyon. Gayunpaman, humanga rin siya sa figure ni Ainsley, na talagang napakahusay, lalo na iyong mga. Yung dalawang malalaking tinapay, nakakapagdugo lang ng ilong. At, huwag mong ipagkalat na ginamo kita, ha? Gusto kong manatiling low profile, at hindi naman talaga ako doktor, hindi ako gumagamot ng tao. Tumawa ng mahina si Yusuf Zok hey, saan niya naman malalaman kung paano gamutin ang kahit anong sakit. Gumamit lang siya ng telekinesis para magsagawa ng body scan para sa mga tumor o mga katulad nito, bukod doon, wala na siyang alam. Manam, hindi ko sasabihin, hindi ako magsasalita, agad na pagsang-ayon ni Ainsley kasabay ng pagtango ng ulo. Matapos ang ilang panahon pang pag-uusap, unti-unting nagbago ang kanilang relasyon mula sa pagiging estranghero patungo sa pagiging pamilyar na magkakilala. Natulala si Yusuf Zok, pinag-uusapan ang mahalaga at hindi mahalaga, na palaging nakakapagpatawa kay Ainsley. Di nagtagal, nagpalitan sila ng numero ng telepono, nangakong magpapatuloy sa komunikasyon sa hinaharap. Bumalik din ang isa pang flight attendant, ngunit tila hindi siya kasing pala kaibigan ni Ainsley at hiningi lamang ang numero ng telepono ni Yusuf Zok. Ang pagiging flight attendant ay isang propesyon na nakatuon sa mga kabataan. Sa impresyon ni Yusuf Zok, marami sa mga gustong maging attendant ay hindi talaga mahilig sa industriya ng cabin crew. Malaking bahagi sa kanila ang pumipili ng trabaho dahil sa kuryosidad at sa pagkakataong lumipad. Ang pagiging flight attendant ay isa ring mataas na peligroso na trabaho. Sa totoo lang, takot si Yusuf Zok sa paglipad, dahil sa takot na bumagsak ang mga eroplano sa lupa. Kung sakaling ma-accident ang isang eroplano, isa lang ang ibig sabihin nito, kamatayan. Kaya, pakiramdam niya ang pagiging flight attendant ay parang pagsasapanganib ng kanilang buhay sa trabaho. Siyempre, nilalayon din ng ilang flight attendant na gamitin ang platform na ito upang makakuha ng mas maraming benepisyo, at upang magkamal pa ng mas malaking kayamanan. Ngayon, dahil maraming mayayamang tao ang madalas maglakbay sakay ng eroplano, karaniwan nang makakita ng mga flight attendant na sinusuportahan sa pinansyal o nagpapakasal pa nga sa isang mayamang tagapagtaguyod. Sa makatuwid, maraming bata at magagandang babae ang pumipili sa propsyong ito na may layuning makahanap ng asawang may seguridad sa pananalapi. Walang plano si Yusuf Zok na magkaroon ng anumang alamat ng pagkakaibigan bukod sa pagkakaibigan niya sa isang flight attendant, ngunit pinapayagan pa rin ang casual na burwan at mga hindi nakakapinsalang malaswang biro. Sa loob ng wala pang 2 oras, dumating ang eroplano sa Shanghai, si Yusuf Zok ang unang bumaba, dahil malapit lang siya sa labasan. Ngunit tila alam ng pamilya Hong at ni Alec Petty na tatakbo siya, at sumunod sila ilang hakbang lamang sa likuran niya, mainit na iginiit na ilibre si Yusuf Zok ng pagkain at tinatanong kung nasa Shanghai siya para sa negosyo o kasiyahan, bukod sa iba pang mga bagay. Sa anumang kaso, ang pamilyang ito na may 3 miyembro ay determinado na ipakita ang kanilang pasasalamat. Dahil walang magawa, sa wakas ay pumayag na si Yusuf Zok. Iniwan ang kanyang numero ng telepono kay Alec Petty at siniguradong mapapadalhan ito bago siya humiwalay sa pamilya. Samantala, inilabas na ni Ruth Wilcox ang pangkat ng Ferreni mula sa terminal at sumakay na sa kotseng sumando sa kanila.
Yusuf Zoc, halika, maupo ka rito. Ang kotseng naghihintay kay Ruth Wilcox ay isang itim na Mercedes, at ang mga kotseng nasa likuran ay pawang mga Audi A6. Naupo si Yusuf Zoc sa upuan ng pasahero sa harap ng Mercedes, habang sina Sarah Zoc at Ruth Wilcox ay naupo sa likuran. Pagkapasok pa lang nila sa kotse, hindi na napigilan ni Sarah Zoc ang kanyang kuryosidad. Kuya, anong nangyari? Anong nangyari? Kumusta, G? Driver, ikinagagalak kong makilala ka. Mga kasamahan tayo, isa rin akong driver. Sa ngayon, nalaman na ni Yusuf Zoc ang pinagmulan ng Mercedes, isa itong sasakyan para sa mga 5-star hotel, tulad ng Ferreni Hotel, na mag-aayos ng mga espesyal na sasakyan at driver para sunduin ang mga bisitang ko-contact sa kanila ng maaga. Siyempre, hindi libre ang serbisyong ito, at kung minsan ay inaasahan pa nga ang mga tip. Tumawa ng mahina ang driver at magiliw na bumati, maligayang pagdating sa Shanghai, sana ay masiyahan ka sa iyong pamamalagi sa Marriott. Yusuf Zoc, sagutin mo ang tanong. Pagmamakaawa ni Ruth Wilcox ng sandaling iyon, dahil sa kanyang pagtataka kung paano niya tila mahiwagang nasusuri at napagaling ang batang babae. Nagtataka lang ako, may kaklase ako na may parehong kondisyon, at nagkataong may alam akong katutubong lunas na maaaring gumana, kaya sinubukan ko. Hindi ko talaga kayang makitang nagdurusa ang batang babaeng iyon, nakakabahala iyon, inaasahan na ni Yusuf Zoc ang interogasyon at inihanda na niya ang kanyang sagot ng naaayon. Kumusta naman ang pagkuha ng palso at lahat ng iba pa? Pagpupumilit ni Ruth Wilcox. Nanloloko lang ng mga tao. Kung hindi ako nag-show, hindi nila ako pagkakatiwalaan, di ba? Buti na lang at gumana ang katutubong lunas. Natatawang sabi ni Yusuf Zoc. Anong klaseng katutubong lunas? Nag-aalin lang ang tanong ni Ruth Wilcox, habang si Sarah Zoc ay naguguluhang nakatingin. Umiling agad si Yusuf Zoc, hindi ko masabi, sikreto lang. Kalimutan mo na, hindi na ako magtatanong. Pero para sa mga ginawa mo ngayon, bibigyan kita ng kredito. Pagbalik natin, ire-report ko ito sa kumpanya at sisiguraduhin kung mabibigyan ka ng gantimpala. Tuwang-tuwa si Ruth Wilcox. Sa pamamagitan ng mga pakikipag-ugnayan niya kay Yusuf Zoc nitong mga nakaraang araw, natuklasan niya na kahit medyo magaspang ang pananalita nito, isa itong mabuting tao na ang mga kilos ay nagpapakita ng katarungan, sigasig, at positibo. Ang kanilang kumpanya, kahit pribado, ay may mga pamantayan para sa pagkilala sa mga natatanging empleyado. Sa kanyang opisina ay nakasabit ang isang kaligrafya na isinulat ng kanyang lolo, ang nagtatag ng Ferreni, na nagsasabing, maging mabuting tao bago maging mahusay sa trabaho. Noon pa man ay naniniwala na ang kanyang lolo na ang pera at kayamanan ay hindi kasing halaga ng pagiging isang mabuting tao. Isang gantimpala, talaga. Nabuhayan ng loob si Yusuf Zoc, ito ba ang maalamat na parangal ng mabuting Samaritano? Oo, kikilalanan ka ng kumpanya na may mga papuri at benepisyo para sa insidente ng bomba noong nakaraang beses at sa nagligtas buhay na aksyon sa eroplano. Salamat po, Ms. Wilcox, sisiguraduhin kong gagawa pa ako ng mas marami pang mabubuting gawa, sabi ni Yusuf Zoc, habang time na tumatango. Sa sandaling ito, biglang tumunog ang telepono ni Sarah Zoc. Nang kinuha niya ito, nakita niyang isang hindi pamilyar na numero iyon. Kuya, bagong numero yan, bulong ni Sarah. Nagdulot na naman ng gulo ang kapatid ko kagabi at nangangamba siya na ang bagong numerong ito ay pagmamayari ng grupo mula kagabi, dahil kung tutuusin, napakadali lang para sa kanila na mahanap siya. Habang nakaupo sa harap, pinaikit ni Yusuf Zoc ang kanyang mga mata at tumango, sagutin mo na. Hindi naintindihan ni Ruth Wilcox ang sikretong kodigo ng magkapatid na ito, bakit kinailangan pang magulat ni Sarah kay Yusuf bago sagutin ang kanyang telepono. Pinindot ni Sarah ang answer button, at maingat na inilapit ang telepono sa kanyang tainga. Hello, maaari ko bang makausap si Sarah Zoc? Boses ng isang babae mula sa kabilang linya. Siya nga pala, pwede ko bang itanong kung sino ang tumatawag? Tanong ni Sarah. Sa halip na sagutin ng direkta ang tanong niya, sumagot ang babae sa telepono, kung gayon, alam mo ba kung nasaan ang kapatid mong si Yusuf Zoc? Sino ka? Naging malamig ang boses ni Sarah. Huwag mong intindihin ng mali, ang apelyido ko ay Nung, ako si
Sa isang pag-click, hindi pa natatapos ng babae ang kanyang sasabihin nang biglang ibinaba ni Sarah ang telepono. Maling numero, walang pakialam na sabi ni Sarah. Sa katunayan, narinig ni Yusuf Zoc ang boses sa telepono at ang mga salitang, ang apelyido ko ay Nong. Hindi alam ni Yusuf kung narinig ba ito ni Ruth Wilcox, ngunit matapos niyang marinig ang apelyido ko ay Nong, naging malungkot ang kanyang ekspresyon. Sa sandaling iyon, huminto ang Mercedes, nakarating na sila sa Ferreni Hotel. MS. Hindi pa nakapagtatag ng presensya ang kumpanya ni Wilcox sa Shanghai, kaya kinailangang tumuloy ang grupo sa hotel ng ibang kumpanya pagdating nila. MS. Nakaramdam si Wilcox ng kakaibang tensyon sa loob ng kotse, tila simula nang matanggap ni Sarah ang kakaibang tawag na iyon, parehong nalungkot ang magkapatid. MS. Naghihintay na sa hotel si Wilcox, pangalawang pangulo yang mula sa Parker. Gusto niya munang repasuhin ang plano natin, nagmamadaling lumapit ang kalihim mula sa likuran, magiliw na pinagbuksan ng pinto si MS. Wilcox, at Ma'am Ulong. Tara na, makipagkita agad kay Vice Presidente Yang. Yusuf, Sarah, magpahinga muna kayong dalawa sa inyong mga kwarto. Ang pagdating nila sa Shanghai ay parang pagpasok sa larangan ng digmaan, kung mananalo ang kanyang grupo ay depende sa operasyon ngayong hapon at sa paglalahad ng plano bukas. Kuya, anong nangyayari? Narinig ko yung babaeng nabanggit si Parker ngayon lang, tanong ni Sarah habang palabas din ng kotse, sabay turo sa sekretarya. Narinig niya ang pagbanggit kay Parker nang magsalita ang kalihim tungkol sa Vice-Presidente. MS. Nandito si Wilcox para makipagtulungan kay Parker, paliwanag niya. Simpleng sagot ni Sarah, dahil napagtantong normal lang sa dalawang malalaking kumpanya tulad ni Parker at ng kumpanya niya ang magkaroon ng mga transaksyon sa negosyo, kaya hindi iyon ang inaalala ng kapatid niya. Kapatid, hinahanap ka nila. Sampin si Yusuf, isang grupo ng mga walang hiya. Pero sa kakayahan nila, mahahanap ka rin nila sa kalaunan. Ano ang gagawin mo kung ganoon? Biglang tanong ni Sarah. Ano ang gagawin ko? Walang-wala sila. Tila naiinis na nagmura ulit si Yusuf bago pumasok sa engranding lobby ng Ferreni Hotel. Samantala, sa kabisera, sa loob ng opisina ng chairman ng Handao Limited, ang pinuno ng kabisera, si Samuel Ross, ay nakikinig sa isang ulat mula sa kanyang nasasakupan, si Ariel Higgins. Si Ariel ay isa sa mga pinagkakatiwalaang katulong ni Samuel, isang tusong karakter na kilala ng marami. May mga bali-balitang dati siyang psikologo, isa na nakapag-aral sa ibang bansa, ngunit sa ilang kadahilanan, siya ay kinuha ni Samuel at naging Vice General Manager ng Handao Limited. Nalaman namin, ang pangalan niya ay Yusuf Zoc, isang security guard sa Ferreni Hotel, isang taga-ibang bayan na kamakailan lamang naging driver ng may-ari ng hotel. Ang dalawa pa ay pinangalan ng Samuel Ross at Benedict Cook, mga gwardya rin doon. May koneksyon sina Samuel at Benedict kay Wang Mazi ng West Town, bagamat hindi malakas, mga maliliit na karakter lamang sila sa network ni Wang. Mga security guard ba sila? Akala ni Samuel ay nagkamali siya ng narinig, pakiramdam niya ay nakikinig siya ng isang kwentong engkanto. May mga gwardya mula sa ibang bayan na nanggugulo sa kabisera, binubugbog ang tauhan niyang si Otis Quinn, at naglakas loob pang i-blackmail si Quinn para sa 800,000. Parang bumaliktad ang mundo, pakiramdam ni Samuel ay nagbago na siya, naging masyadong hindi pamilyar at nakakatawa. Gayunpaman, ang security guard na nagngangalang Yusuf Zoc ay tiyak na may malakas na kasanayan sa martial arts, posibleng maging sa loob ng pamilya sa boxing, kaya hindi natin maaaring basta-basta ipagwalang bahala ang mga bagay-bagay, babala ni Ariel. Manam, naiintindihan ko, hindi mo na kailangang masangkot pa dito. Kumaway si Samuel na parang hindi nagmamakaawa. Kung hindi niya kayang harapin ang ilang gwardya na tagalabas ng bayan, mas mabuting magbitiw na lang siya, pagtatawanan talaga ng mga kilalang tao sa mundo ng mga kriminal ng kabisera. Siya nga pala, nakalimutan kong sabihin sa iyo na pumunta pala si Yusuf Zoc sa Shanghai kanina kasama ang kanyang kapatid na babae at ang boss ng kumpanya, at parehong naglaho na lang bigla sina Samuel Ross at Benedict Cook. Hindi natin sila mahanap. Nako, akala ba nila wala akong magagawa kapag tumakas na sila papuntang Shanghai? Malamig na nakangising sabi ni Samuel, saka biglang may kinuhang notebook mula sa kanyang drawer, binuksan ang isang numero ng telepono at dinial ito.
Pagkatapos ng mga 5 ring, isang babae ang sumagot sa telepono, "Ako si Lucy Clayton. Hinahanap ko si Tio Wu." Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 52, Iniibig ng Maginoo ang Kayamanan, sa paraang makatarungan. Ang tagumpay o pagkabigo ni Ruth Wilcox sa pagkuha ng proyektong Parker Resort ay mahalaga sa pangkalahatang estratehiya ng kumpanya sa pagpasok sa merkado ng mainland at mahalaga rin sa kanyang katayuan sa loob ng pamilya. Kung makukuha niya ang proyekto mula kay Parker, walang dad ang mapapatunayan nito ang kanyang kakayahan. Alam ng lahat ang malawak na potensyal ng lumalaking merkado sa mainland, ngunit ang negosyo ng kanyang pamilya ay talagang bumababa sa loob ng ilang taon. Ang kanyang lolo ay pumunta sa Estados Unidos bago pa man maitatag ang bansa noong huling bahagi ng dekada 1940, kung saan siya ay paspusang lumaban at itinayo ang malawak na imperyong Wilcox. Ang kasagsagan ng kanilang tagumpay ay mahigit isang dekada na ang nakalilipas at mula noon, matapos ang ilang malalaking pagkakamali sa mga desisyon sa negosyo, ang pamilyang Wilcox ay patuloy na hangina, na nagtapos sa kanilang pagkatanggal sa ranggo ng mga nangungunang mayayamang conglomerate sa mundo. Masasabing habang ang ibang mga pamilya at negosyo mula sa kanilang panahon ay umuunlad at lumalakas, ang angkan ng Wilcox ay nahuhuli, hindi nakapasok sa mga pangunahing liga sa mga tuntunin ng komprehensibong kapangyarihan. Siyempre, nadama ng pamilyang Wilcox ang krisis, kaya nagpa siya ang matandang patriarka na pasukin ang merkado ng mainland, simula sa Ferreni Grand Hotel at pagkatapos ay maingat na lumawak sa mas maraming negosyo. Si Ruth ang pangalawang pangulo ng subsidiary dahil ang kanyang hinalinhan, isang pinsan na lalaki dahil sa mahinang pagganap, ay tinawag muli sa Estados Unidos. Kaya naman, pinaponte siya ng lolo niya. Gusto niyang maging maayos at matupad ang mga inaasahan ng kanyang lolo. Ang pakikipagsosyo kay Parker ang pinakamagandang pagkakataon, at kinailangan niyang ibigay ang lahat. Hindi maintindihan ni Yusuf Zoc ang mga usaping pangnegosyo, isa lamang siyang driver at bodyguard. Isinama siya ni Ruth sa pagkakataong ito dahil kailangan nila ng tsuper. Sa katunayan, noong panahon ng kanilang pamamalagi sa Shanghai, hindi nila laging magagamit ang serbisyo ng kotse ng hotel, kaya umarkila sila ng sasakyan mula sa isang kumpanya ng pag-upa ng kotse. Habang kausap ni Ruth si Deputy Director Yang, sinamantala ni Yusuf ang pagkakataong tawagan si Miles O'Brien sa Shijiazhuang para mag-check-in, at sinabing nakarating na ito sa Shanghai. Si Miles naman ay nagsabing bumalik na siya sa bahay ng kanyang mga magulang at mananatili roon ng ilang araw bago makipagkita kay Yusuf pagbalik nito sa kabisera. Ang dalawa ay may tipo ng tao na, sex before relationship, parehong estranghero pa rin sa isa't isa at walang opisyal na romantikong pangako. Ang kanilang relasyon ay pawang-paunang pagsusuri lamang. Sa katunayan, ang mga one-night stand mula sa iba't ibang lungsod ang hindi gaanong maaasahan. Marahil, dala ng pagnanasa at bagzo ng damdamin sa sandaling iyon, binitawan na nila ang katwiran, ngunit sa pagninilay-nilay, tila wala na silang kinabukasan. Kung isantabi ang aspeto ng long distance, maging ang kanilang mga personalidad, edukasyon, at iba pa, nagkaroon ng kakulangan. Posible na sa mas malalim na pakikipag-ugnayan, maaaring makahanap si Miles ng hindi matiis na mga kapintasan ni Yusuf. O maaaring matuklasan ni Yusuf ang mga katangian sa babaeng ayaw niya. Kaya ang ganitong uri ng relasyon ay kadalasang walang natatapos, unti-unting nawawala sa alaala habang sila ay nagiging abala sa kani-kanilang mga buhay at hindi na nakikipag-ugnayan. Siyempre, hindi si Yusuf yung tipo ng tao na kakain ng busog at aalis ng walang palam. Total, si Miles ang nagbigay sa kanya ng unang gabi, at single pa naman ito sa ngayon. Kung sakaling magkaayos sila sa hinaharap, baka isaalang-alang niya ang isang pangmatagalang relasyon. Hindi siya masyadong ambisyoso, para sa kanya, ang makahanap ng babaeng tulad ni Miles ay parang isang magandang kapalaran. Pagkatapos makipag-usap kay Miles at magpalitan ng pagbati, tinawagan ni Yusuf si Samuel Ross. Sa telepono, ipinaalam ni Samuel kay Yusuf na siya at si Pilar ay nagtago, ibig sabihin ay nagtago sila. Isa itong matalinong hakbang, tanging isang hanggal lamang ang magpapatuloy sa pagtatrabaho ng walang muwang. Total, ikinagalit nila ang mundo ng mga patay, paano niya nagawang maglakas loob ni Pilar na magpakita bago pa tuluyang malutas ang usapin.
Maghihintay muna sila sa pagbabalik ni Yusuf bago muling magpakita. Nangako si Yusuf na babalik sa lalong madaling panahon at tahimik na pinuri ang talino ni Samuel. Kung mga batang walang kaalam-alam lang sila, malamang inosente pa rin silang nagtatrabaho sa kumpanya. At ang tanging naging resulta para sa mga nasa kumpanya pa rin ay ang pag-alis. Lubos na sumang-ayon si Yusuf sa mga ginawa ni Samuel, hindi ito kaduwagan kundi ang pagpili ng isang matalinong tao. Kuwit. Nang tanghali, inilabas ni Yusuf si Sarazak ng hotel at nagtanghalian sila sa isang tindahan ng pansit malapit doon. Kanina pa pala tumawag si Ruth, at iminungkahi kay Yusuf na dalhin si Sarah sa restoran ng hotel sa ikalawang palapag para sa tanghalian. Gayunpaman, alam ni Yusuf na malamang na nag-e-entertain si Ruth ng mga bisita mula kay Parker, kaya tila hindi naaangkop para sa kanya, bilang isang driver, na pumunta roon kasama ang kanyang kapatid na babae. Magiliw niyang tinanggihan ang alok ni Ruth, kaya naman dinala na lang niya si Sarah sa isang tindahan ng pansit sa labas. Kuya, may kaklase ako mula sa Shanghai. Umuwi siya para sa pista opisyal ng araw ng pambansa. Nakausap ko siya kagabi at napagkasundoan naming magkita ngayon. Isa pa, nakakainis din na lagi kayong kasama, hindi magandang ideya na patuloy na istorbohin si MS. Wilcox, dahil ipapakita nito na kulang tayo sa paggalang sa mga hangganan, sabi ni Sarah. Kaklase mo, lalaki o babae? Tanong ni Yusuf nang walang malay. Siyempre, babae siya, sagot ni Sarah, habang iniirap si Yusuf. Sige, dapat ka nang umalis. Nakakainis talaga na makasama ka namin, at hindi namin dapat abalahin si MS. Wilcox sa lahat ng oras. Tumanggaw si Yusuf. Ang kanyang kapatid na babae ay hindi isang empleyado, ito ay isang nasa hustong gulang na, at wala siyang alalahanin tungkol sa pakikisalamuhan nito sa kanyang mga kaklase sa Shanghai. Sige, binibini, mabait si Wilcox, sana'y pasalamatan ninyo siya sa ngalan ko. At saka, mag-ingat ka rin. Babalik ako pagkatapos ng bakasyon ko, sabi ni Sarah. Sige, mag-focus ka na lang sa pag-aaral mo. Kapag tapos na ako sa mga gawain ni MS. Sa panig ni Wilcox, ako ang bahala sa mga bagay na ito sa kabisera. Huwag kang mag-alala tungkol dyan. Siya nga pala, magkano na ang pera mo ngayon? Tanong ni Yusuf. Nakangiting sumagot si Sarah, 17,000. Nagpadala ka sa akin ng 9,000 ilang araw na ang nakalipas, at mayroon akong ipon mula noon. Sapat na yan para sa mga gastusin ko sa Shanghai. Hindi pa sapat yan. Mayroon pa akong 20,000 na pera, kunin mo at gastusin mo. Naglabas si Yusuf Zak ng 2 bungkos ng 100 yuan na perang papel mula sa kanyang bulsa, perang kasama na ang kanyang sweldo at ang natitira ay mula sa pagkukumpuni ng kotse, na hindi pa niya nagagasta. Itinulak niya ang pera sa harap ni Sarazak at sinabing, kapag kasama mo ang mga kaklase mo, huwag kang matakot gumastos. Huwag nating hayaang isipin nila na kuripot tayo. Ginagastos mo ito ayon sa gusto mo, binibili mo ang kahit anong gusto mo. Kung hindi pa sapat, tawagan mo ako. Libo-libo na ang sweldo ko kada buwan ngayon, sapat na yan para gumastos ka ng sobra-sobra. Kuya, bahagyang namula ang mga mata ni Sarazak. Sa paglipas ng mga taon, alam na alam niya na matipid ang pamumuhay ng kanyang kapatid, ni hindi man lang handang mag-upgrade ng telepono nito, lahat ay para masuportahan siya sa kolehiyo. Palagi siyang may pinakamasarap na pagkain, damit, at mga gamit, ngunit ang kanyang kapatid ang nagtiis ng mga paghihirap para sa kanya. Minsan, pakiramdam niya ay napakaswerte niya na biniyayaan siya ng langit ng isang kapatid na tulad niya. Ayan na naman tayo, huwag kang umiyak, bulong ni Yusuf. Lalo lang gaganda ang buhay natin. Hindi takot si kuya na gumastos ka. Sabi nila dapat palakihin ng masagana ang mga babae, at balak din kitang palakihin ng masagana. Habang sinasabi ito ni Yusuf, bigla siyang tumawa, ang hubog ng katawan ng kapatid ko, ang itsura, ang magiging maputi at mayamang kagandahan, niyan. Tunay ngang napakaganda ni Sarah, sa edad na 18 o 19, ang kanyang kabataan ay umusbong, ang uri na lalong sariwa, parang isang elegante at dalisay na bulaklak ng liryon na malapit ng mamulaklak. Paf! Humajejek si Sarah at sumulyap kay Yusuf, pagkatapos ay bamulong, Kuya, ang kulit mo naman. Sa tingin ko,
Ang halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa kung gaano siya kayaman o kung gaano siya kaganda, kundi sa kanyang pagkatao. Sige, may ugali rin ang kapatid ko. Pero kung tutuusin, wala ka pang nililigawan, di ba? Siguradong maraming gwapo sa Film Academy ang humahabol sa'yo, di ba? Hindi ko sasabihin sa iyo. Tara na, idedeposito ko itong 20,000 para sa iyo. Kailangan mo pa ring mag-ipon para sa asawa sa hinaharap. Sa totoo lang, hindi rin naman pala pabaya si Sarah sa paggastos. Siya ay napakatipid at nag-iipon ng pera. Ang perang ipinadala sa kanya ng kanyang kapatid, bukod sa matrikula at mga gastusin sa pagkain, ay pawang itinabi niya. Total, kailangan ng lalaki ng pera para makapag-asawa. Huwag mong patayin ang telepono mo, sigaw ni Yusef. Naiintindihan ko, dapat ka na ring bumalik, hindi mo na ako kailangang alalahanin. Ikinumpas ni Sarah ang kanyang kamay at tumalikod na para lumabas ng restaurant. Matapos panoorin ang pag-alis ni Sarah, umorder pa si Yusef ng 2 mangkok ng pansit, kumain ng busog, at tumungo sa hotel. Pagpasok pa lang niya sa lobby ng hotel at naghihintay na sa elevator, biglang tumunog ang telepono sa kanyang bulsa. Ang caller ID ay nagpapakita ng 2 salita, Ainsley, ang Mongolian Airlines stewardess na si Ainsley McCann. Sinagot ni Yusef ang tawag ng nakangiti, dapat ay nasa Shanghai pa rin si Ainsley. Kakahiwalay lang nila 2 oras ang nakalipas, bakit siya tumatawag ulit? Ainsley, anong meron? Masayang tanong ni Yusef. Tawi, ano ba Ainsley, parang hindi maganda yan, Leifeng bro, kailangan ko talaga ng tulong mo, at hindi kita niyayaya na makipag-date. Hindi ako basta-basta na babae, Emph. Walang halong hiya at lantaran na wika ni Ainsley. Yung pagtawag mo, ibig sabihin gusto mo akong yayain lumabas, pero may regla ka, di ba? Bulong ni Yusef. Hindi mo ba mapigilan ang pagiging masama mo, may kailangan talaga ako sayo. Sa kabilang linya ng telepono, parang sisabog na si Ainsley at galit niyang dagdag, yung ginawa mo sa eroplano, hindi ko alam kung paano, nakalabas ka, at nalaman yon ng isa sa mga kasamahan ko. Lumapit siya sa akin, sinasabing gusto niyang hilingin sa iyo na suriin ang isang miyembro ng pamilya. Malinaw na sila ay napakayaman at kayang magbayad ng malaki. Ano sa tingin mo? Interesado ka ba? Ate, para sa mga bagay na medikal, pumunta ka sa ospital. Sa husay ng teknolohiyang medikal ngayon, anong sakit ang hindi nila kayang gamutin? Tanong ni Yusef, na may pagkairita. Ang ginawa niya sa eroplano ay hindi naman talaga paggamot sa isang sakit, ito ay ang paggamit ng kanyang espesyal na talento upang makatulong. Pagdating sa mga sakit o kaalaman sa medisina, wala siyang kaalam-alam. Kung kaya itong gamutin ng mga ospital, pupuntahan ka ba nila? Para sabihin ko sa iyo, ang kapamilya ng kasamahan ko, na mayaman naman talaga ang parokyano niya, ay gustong makita ka, doktor ng mga mayayaman, pero hindi siya kailanman nanloko. Sabi nila, para lang makapunta ka sa bahay, kahit pagamutin mo o hindi, nag-aalok sila ng 100,000 bilang bayad sa konsultasyon. Ano sa tingin mo, pupunta ka ba? 100,000 para sa bayad sa konsultasyon. Nabigla si Yusef, malaking bagay siguro ang patron, na iyon. Aha, bagong mayaman. May kung anong tungkol sa isang banyagang sakit, hindi ko alam ang mga detalye. Naghanap na sila ng maraming doktor ngunit hindi nagtagumpay. Nang marinig nila ang tungkol sa insidente mo sa eroplano, agad nila akong kinontak para makipag-ugnayan sa iyo. Gayunpaman, mas mabuting huwag na lang ako pumunta, isa lamang akong manggagamot. Hindi maaaring basta-basta na lang ang mga bagay tulad ng paggamot sa mga pasyente. Bumantong hininga si Yusef. Hindi talaga niya alam kung paano gamutin ang mga sakit, at hindi niya magawang magpanggap na doktor at tumanggap ng pera sa pamamagitan ng mga maling pagkukunwari. Nagdurusa na sila, at kung bulag niyang tretuhin ang isang tao at hindi ito magtagumpay, ang pagtanggap ng pera ay hindi pagbubuo ng mabuting karma kundi kakulangan ng birtod. Hindi niya kayang gawin ang ganoong bagay. Kung ganoon ay huwag mo nang isipin. Sasabihin ko sa kanila na ayaw mo pa nga ng 100,000, napakatanga mo. Pero gusto ko ang ganitong klaseng tanga, hehe. Natatawang sabi ni Ainsley at ibinaba ang telepono.
Walang kapintasan ang ugali ni Lei Feng bro. Ngumiti si Yusuf pagpasok niya sa elevator ngunit nag-aalala rin siya. Ngayon pa lang, halos kumita na siya ng daan-daang libo, di ba? Kung si Mr. Dapat talaga ay sulatan siya ni Nahong at Alec Petty ng tseke, hindi naman siguro aabot sa 100,000 ang halaga, di ba? Idagdag mo pa yan sa 100,000 ngayon lang. 200,000 iyan. Dati, hindi niya sana manggahas na mangarap ng ganoong kalaking halaga. Nakalulungkot, alam niyang mahilig sa pera ang isang Ginoo, at dapat itong tapat na tanggapin. Ang pagkita ng pera ng hindi tapat ay nakakasira sa moralidad. Gayunpaman, nang hindi pa nakakarating ang elevator sa palapag na tinutuluyan niya, muling tumunog ang kanyang telepono, isang kakaibang numero, na ang carrier ay nakalagay ay Shanghai Mobile, na sinundan ng 58. Sinagot ni Yusuf ang tawag ng may kaunting pagkalito. Kumusta Dr. Lei? Ako po si Clara Zoc, ang kasamahan ni Ainsley. Nagmamakaawa ako sa iyo, iligtas mo sana ang aking asawa, nagmamakaawa ako sa iyo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 53, ang kakaibang sakit na pagsusuka. Nang marinig ang umiiyak na boses sa telepono, at marinig na ito ay ang kasamahan ni Ainsley McCann, si Yusuf Zoc ay lubos na nataranta. Tahimik din niyang sinisi si Ainsley sa pagbibigay ng numero ng telepono nito sa iba. Hindi ba't pagtataksil ito sa kanya? Clara Zoc, di ba? 21 na ako ngayong taon, at malamang mas matanda ka sa akin, kaya tatawagan kitang Sister Zhang. Hindi ko talaga alam kung paano gamutin ang anumang sakit, at wala rin akong lisensya sa medisina. Hindi sinasadya ang nangyari sa eroplano, kaya mali ang taong napuntahan mo, ma'am. Iyon lang. Hindi na hinintay ni Yusuf Zoc na sumagot ang kausap at ibinaba na ang telepono. Gayunpaman, wala pang 10 segundo matapos ibaba ang telepono, muling tumawag si Clara Zoc. Humagalpak si Yusuf Zoc sa halong galit at tawa. May isang taong ito ba na pilit siyang pinipilit na umakto ng hindi etikal sa pamamagitan ng pag-aalok ng pera sa kanya. Nang muling tumawag, nagpatuloy si Clara Zoc sa paus niyang boses, Mr. Ray, wala na talaga tayong maisip. Matapos naming marinig ang tungkol sa iyong tagumpay sa eroplano, taos-puso naming hinihingi ang iyong tulong. Ang aking asawa, hindi na talaga niya kayang tiisin pa. Pero hindi naman talaga ako doktor, walang magawang sabi ni Yusuf Zoc. Sister Zhang, napakaunlad na ng agham medikal ngayon, kaya na nilang gamutin ang lahat ng uri ng kanser. Pero nakapunta na kami sa Estados Unidos, pero hindi pa rin namin malaman kung ano ang sanhi ng sakit niya. Ray, pakiusap, tingnan mo lang ang asawa ko. Hindi isyo ang pera, hindi talaga. Binanggit ni Clara Zoc ang tungkol sa pera, hindi siya makapaniwala na may mga tao sa panahon ngayon na tatanggi sa pera. Sige, kung ganyan ang pagkakasabi mo, titingnan ko. Pero hindi ko masisiguro na makakahanap ako ng anumang bagay na kapansin-pansin. Isa pa, medyo mataas ang bayad ko sa konsultasyon, singil ako ng 500,000 para sa isang konsultasyon. Kung mapagaling ko siya mamaya, may dagdag na bayad iyon. Kaya mo ba yan? Walang awa si Yusuf Zoc, umaasang mapa-atres ang kausap, kaya naman sinasadya niyang itaas ang presyo. Walang problema, nasaan ka? Dapat ba kaming pumunta sa iyo, o ikaw mismo ang pupunta rito? Nangyari ang hindi inaasahan ni Yusuf Zoc, si Clara Zoc ang may hawak ng pera. Hindi man lang siya natigilan kahit isang saglit dahil sa 500,000 na bayad sa konsultasyon. Sus Mariosep, mura ni Yusuf Zoc sa loob-loob, kasabay nito, pinakawalan niya ang kanyang pagpipigil. Kung ang pagiging walang prinsipyo ay magbibigay sa kanya ng 500,000, kung gayon, pinaghirapan niya iyon. Mag-book ka na ng kwarto sa Marriott Hotel at tawagan mo ako kapag nakuha mo na. Sabihin mo sa akin ang numero ng kwarto, pero ayoko ng masyadong maraming tao doon. Papuntahin mo rin si Ainsley. Ayan na, sabi ni Yusuf Zoc at muling ibinaba ang telepono. Kasabay nito, medyo natigilan siya. Mula nang tamaan siya ng kidlat, tila walang tigil ang paghabol sa kanya ng swerte sa pananalapi, romantiko, lahat ng ito ay nasa kanyang kandangan, gusto man niya itong iwasan o hindi. Malungkot na sinabi ni Yusuf Zoc,
Kung sakaling tumigil ako sa pagiging bodyguard, mukhang makakahanap din ako ng ikabubuhay bilang isang doktor. Hindi pa bumabalik sina Ruth Wilcox at ang iba pa. Malamang hindi pa sila tapos kumain ng tanghalian. Bumalik si Yusuf Zoc sa kwarto, nanigarilyo, nanood ng TV ng kaunti, at pagkalipas ng halos 45 minuto, tumawag muli si Clara Zoc, Mr. Ray, hello, nakarating na kami sa Marriott, sa kwarto 707. Maaari ba akong magtanong? Teka lang, putol ni Yusuf Zoc at saka ibinaba ang tawag, nagpatuloy sa panonood ng TV. Ipinalalabas sa TV ang huling ilang episode ng The Legend of Xinhuan, at sa screen, nakaluhod ang Emperoress sa harap ng emperador, at sinasabi ang mga bagay na tulad ng, kamahalan, hindi ito matatanggap ng inyong kerida. Naawa si Yusuf Zoc sa Emperoress, naniniwala siyang ang dramang ito ay isang kwento ng paghihikayat sa mga kabit na umangat. Bukod dito, inakit pa ng kerida na ito ang sarili niyang bayaw, at nang magkaroon ng kapangyarihan, pinagsuot pa niya ng sombrero ng cuckold ang asawa niya. At ang pinakakasuklam-suklam na bagay ay ang pagkakaroon niya ng anak sa bayaw at pagkatapos, sa huli, sinakal niya ang sarili niyang asawa. Inosente ang emperador, may mga mapangot siyang aspeto ang emperoress, ngunit nararapat din siyang makatanggap ng simpatiya. Kahit sino ay hindi makakayanan na maagaw ang isang napakagaling na asawa. Tinapos ni Yusuf Zoc ang panunood ng episode bago lumabas ng kanyang kwarto at bumaba, dumiretso sa pinto ng 707 at kumatok ng 2 beses. Ang nagbukas ng pinto ay si Ainsley McCann, tutal, siya ang nasa gitna at tahasang niyaya siya ni Yusuf Zoc na sumama. Kumandat si Ainsley McCann kay Yusuf Zoc ngunit hindi ngumiti. Sa halip, formal niyang sinabi, Mr. Ray, salamat sa pagpunta mo. Alam ni Yusuf Zoc na nagkukunwari lang si Ainsley, ayaw niyang maintindihan ng iba ang relasyon niya rito. Sabi ko naman sa'yo na huwag mong ibigay ang numero ng telepono ko sa iba, ano bang problema mo? Pagsang-ayon ni Yusuf Zoc. Dinilaan ni Ainsley ang kanyang dila at pinapasok si Yusuf Zoc bago isinara ang pinto sa kanilang likuran. Sa loob ng silid, isang matangkad at napakagandang babae na nasa kalagitnaan ng kanyang edad 20 ang lumapit. Ang babaeng ito ay tunay na isang knockout, may hugis itlog na mukha, maputi ang balat, at mahaba at balingkinitang mga binti, habang nakasuot ng shorts at matataas na takong. Si Yusuf Zoc ay napakasensitibo sa mga babaeng may mahahabang binti, dahil ang isang babaeng may pares ng balingkinitan at magagandang binti ay tunay na isang tanawin para sa mga namamagang mata. Kumusta, G. Ray? Ako si Clara Zoc. Iniabot ng matangkad at magandang babae ang kanyang kamay ng may kumpiyansa at kaaya-aya na paraan. Bahagyang nagdikit ang mga kamay ni na Yusuf Zoc at Clara Zoc, malamig ngunit malambot naman ang sa kanya. Siyempre, sa oras na ito, tiningnan din niya ang lalaking nakaupo sa kama sa silid. Ito ay isang lalaking nasa edad 50, manipis ang buhok, halos kalbo, malawak siyang kutis, at may taas na halos 1.70. Payat na payat ang matandang lalaki, elegante ang pananamit at may bahid ng presensya, ngunit talagang mukha siyang napakatanda. Walang itinanong si Yusuf Zoc, sa ganitong mga pagkakataon, karaniwan na para sa isang flight attendant na makakuha ng isang mayamang tagapagtaguyod. Kumusta Ginoong Ray? Ang pangalan ko ay John Acme. Salamat sa paglalaan ng oras para tingnan ang sakit ko. Tila nang hihina at pagod ang lalaki, at habang nagsasalita, binigyan din niya si Clara Zoc ng isang nagmamalasakit na sulyap. Agad na naunawaan ni Clara Zoc ang isang malita mula sa tabi ng kama, Mr. Ray, narito ang 500,000 para sa bayad sa konsultasyon. Please, dapat mong gamutin ang sakit ng asawa ko. Kung sasabihin mo iyan, hindi ko natitingnan, dahil napagkasundoan na natin noon pa na ang bayad sa konsultasyon ay 500,000, hindi para garantyahan ang paggaling ni Mr. Ang sakit ni Acme. Hindi kinuha ni Yusuf Zoc ang malita, naramdaman niyang kailangan niyang magsalita ng prangka. Kung hindi niya ma-diagnose ang sakit ni John Acme at humarap si John Acme at akusahan siyang nagpa-practice ng walang lisensya, at niloloko ang pera niya, kukunin siya ng mga awtoridad. Hindi naman nangyari ang mga ganitong kaso, at iyon ang dahilan kung bakit niya hiniling na sumama si Ainsley McCann. Hindi siya isang taong walang utak. Tunay nga, hindi madaling kumita ng pera.
Pasensya na, hindi iyon ang ibig kong sabihin. Gusto ko lang po sanang magtanong, Dr. Ray, tumulong ka naman, paulit-ulit na paghingi ng tawad ni Clara Zoc at hindi napigil ang sulyapan pa si Yusuf Zoc ng ilang beses. Ang binatang ito, mga 20 taong gulang, ay nakakagulat na taglay ang talino na hindi maihahambing sa kanyang tunay na edad, dahil sa kanyang mahusay na pananalita. Dr. Ray, makakaasa ka, baliwala lang ang 500,000, ngiti rin ni John Acme kay Yusuf Zoc sa oras na ito, na nagpapahiwatig na wala siyang pakialam sa 500,000. Tumanggaw si Yusuf Zoc at naupo sa tapat ni John Acme, binalot ito ng kanyang telekinesis para suriin ang kanyang katawan. Pagkatapos ng pag-scan, nakakagulat na walang nakitang anumang sira si Yusuf Zoc sa katawan ni John Acme. Masasabing napakalusog niya. Normal naman ang takbo ng utak niya at lahat ng laman loob niya. Simulan na ba natin? Hindi alam ni John Acme na nasuri na siya ni Yusuf Zoc ng isang beses, kaya ngumiti siya at inilahad ang kamay, kailangan mo bang kunin ang pulso ko? Hindi pa. Pakilarawan po ang mga sintomas ninyo, sabi ni Yusuf Zoc habang umiiling ng malubha. Nasa akin lahat ng medical records mula sa iba't ibang pangunahing ospital, gusto mo bang tingnan? Singit ni Clara Zoc. Hindi na kailangan. Ilarawan lamang ng direkta ang mga sintomas. Hindi ko maintindihan ang sulat kamay ng mga doktor, sabi ni Yusuf Zoc, walang papuri sa kahusayan ng pagsulat ng mga doktor, habang naaalala na tila naka-cursive ang lahat ng medikal na record at race eta ng mga doktor. Ganito kasi, naisip sandali ni Clara Zoc, bumalik ang asawa ko galing sa isang biyahe 3 buwan na ang nakalilipas at nilanat ng ilang araw. Nang hamupa ang lagnat, nagsimula siyang samuka ng hindi mapigilan araw-araw, sa karaniwan ay 1 beses bawat 2 oras, at walang makakapigil dito. Pinahirapan siya hanggang sa punto na halos 40 libra ang nabawas sa timbang niya nitong mga nakaraang buwan, at siya ay lubos na nanghihina. Nakapunta na kami sa Beijing, Shanghai, Guangzhou, Hong Kong, Japan, at Estados Unidos para sa paggamot, ngunit wala pa ring nakapagpagaling sa kanya o nakapagbigay ng konkretong diagnosis. Uminom din kami ng maraming gamot na Chino, kumonsulta sa maraming sikat na doktor, ngunit wala pa ring nakatulong. Walang gamot na gumagana, nagsusuka, natigilan sandali si Yusuf Zoc. Pagsusuka ng walang dahilan, anong uri ng sakit iyon? Gayunpaman, kung talagang hindi mapigil ang pagsusuka iyon, napakasakit iyon, isang kaguluhan sa tiyan. Kung pagsusuka yan, hindi ba dapat ang tiyan, bituka, esophagus, o utak ang dapat pagtuunan ng pansin? Malakas na nag-isip si Yusuf Zoc. Sumagot si Clara Zoc, oo, kumuha na kami ng x-ray ng gastrointestinal tract at utak, at sumailalim na kami sa mahigit 12 endoscopies, pero hindi pa natutuklasan ang sanhi. Oh, teka, kunin ko ang pulso mo, senadoriyas ni Yusuf Zoc kay John Acme na iunat ang braso nito, habang nakapatong ang kamay sa pulso nito. Siyempre, inilabas niya ulit ang kanyang telekinesis, pangunahing nakatuon sa tiyan, bituka, utak, at esophagus. Ilang sandali pa, normal pa rin ang lahat para kay Yusuf Zoc, walang anumang senyales ng anumang problema. Paano naman, Dr. Ray? Sina Clara Zoc at John Acme ay parehong balisa, at maging si Ainsley McCann ay tila nababalisa. Kumunot ang noo ni Yusuf Zoc at sandaling nag-isip, alam mo ba kung kailan ang susunod na pagsusuka? Alam ko, masyado lang itong paulit-ulit, na siyang pinagtataka ng mga doktor dahil kada 70 o 80 minuto o higit pa, sumusuka siya ng walang kondisyon, kahit na kumain na siya o wala, paulit-ulit na tumanggaw si Clara Zoc, mayroon tayong mga 10 minuto bago ang susunod na laban. Dr. Ray, labis akong pinahihirapan ng kakaibang sakit na ito na parang ayaw ko nang mabuhay. Sa totoo lang, pakiramdam ko ay isusuka ko na ang apdo ko. Ang pagkakasakit ay tunay na pagdurusa, hindi mabibili ng kahit anong pera ang kalusugan. Panaghoy ni John Acme na parang nakatatanda. Ginoo, Acme, ang iyong kalooban ang pinakamahalaga. Relaxin ang iyong isipan, huwag mag-isip ng labis. Abangan na lang natin, hindi alam ni Yusuf Zoc kung ano pa ang sasabihin. Tiyak na mayaman ang matandang lalaking ito,
Nakapag-asawa pa nga siya ng isang batang flight attendant na gugustuhin ng mga kabataang nasa edad 20, isang tunay na Casanova. Paano ka magiging masaya kapag may sakit ka? Umiling si John Acme. Clara, sabihin mo sa akin ng maaga kapag oras na, biglang paalala ni Yusuf Zoc. Sige, titingnan ko ang oras, tumanggo si Clara Zoc. Propesyonal ba kayong gumagamot ng mga bihirang sakit, Dr. Ray? Tanong ni John Acme nang may interes tungkol sa pribadong buhay ni Yusuf Zoc. Sa paningin niya, bata pa rin si Yusuf Zoc, hindi pa kasing tanda ng kanyang anak. Siyempre, nang marinig niya ang tungkol sa mga ikinilos ni Yusuf Zoc sa eroplano, alam niyang ang binatang ito ay maaaring isang pambihirang tao, marahil ay isang inapo ng isang tradisyonal na pamilyang Tsino na manggagamot. Driver ako ayon sa propesyon, hindi ako gumagamot ng mga sakit, umiling si Yusuf Zoc. Isang driver. Maging si Ainsley McCann ay natigilan ng marinig ang mga salita ni Yusuf Zoc, isang driver na kayang gamutin ang mga bihirang sakit. Labag ito sa lahat ng sentido komon. Haha, natatawang umiling si John Acme, saka tumigil sa pagtatanong pa. Habang lumilipas ang oras segundo-segundo, mga 7 o 8 minuto ang lumipas, biglang ipinaalala ni Clara Zoc, oras na para sa siya. Nakuha ko, iabot mo ang kamay mo. Muling inilagay ni Yusuf Zoc ang kanyang mga daliri sa palso ni John Acme, maingat na binabantayan ang lahat ng nasa loob ng katawan ni John Acme gamit ang kanyang telekinesis. Bigla, pagkalipas ng ilang segundo, isang mahinang ungol ang narinig ni John Acme, na sinundan ng malakas na pagsuka, at isang subo ng maasim na likido ang natapon, masangsang at maasim ang amoy. Ayan na, nang sandaling samuka si John Acme, sa wakas ay napansin ni Yusuf Zoc ang anomalya. Natuklasan na niya ang sanhi ng sakit. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 54, Paggawa ng Swerte. Nakuha ko na. Sa sandaling samuka si John Acme, sa wakas ay nakita ni Yusuf Zoc kung ano ang problema, nahanap na niya ang sanhi ng sakit. Ang daloy ng dugo sa katawan ng tao ay palaging regular, na pinapanatili ang isang pare-parehong padron hanggang sa kamatayan. Gayunpaman, nang samuka si John Acme, ang dugo sa isang partikular na bahagi sa itaas ng kanyang tiyan ay biglang nagsimulang dumaloy pabalik. Tila may humaharang sa dugo nang makarating ito sa lugar na iyon, dahilan para bumalik ito sa dati nitong anyo. Ang pagbaligtad na ito ay katulad ng nabanggit sa mga nobelang martial arts tungkol sa True Chi, na dumadaloy ng pabaligtad. Nang bumalik ang dugo, ang biglaang pagpiga ay nagdulot ng padalos-dalos na tugon sa pagsusuka ni John Acme. Hindi doktor si Yusuf Zoc, ngunit natitiyak niya na ang dugong umaagos pabalik sa kanya ang naging sanhi ng pagsusuka ni John Acme. Nakuha mo na ba, G. Ray? Pakiusap, nagmamakaawa ako sa iyo, tulungan mo ang asawa ko. Nang marinig ni Yusuf Zoc na may ideya na siya, hinawakan ito ni Clara Zoc na parang salbabida, nanginginig ang buong katawan niya sa kaba, at kahit nagsusuka si John Acme, bakas naman sa mukha niya ang pananabik. Tumalikod ka, huwag kang gumalaw, habarin mo ang damit mo, susubukan ko. Sinimulan na ni Yusuf Zoc na tulungan si John Acme na habarin ang damit nito habang nagsasalita. Nang matanggal ang kanyang kamiseta, tumambad ang balingkinita na pangangatawan ni John Acme sa harap ni Yusuf Zoc. Butas at balat ang katawan niya, dahil paulit-ulit siyang samuka ng ilang buwan, at kitang-kita ang bawat tadyang. Kung magpapatuloy siya sa pagsusuka ng isa pang buwan o kahit kalahating buwan, malamang na masusuka siya hanggang sa mamatay, dahil ang kanyang pisikal na kondisyon ngayon ay halos katulad na ng isang matagal ng pasyenteng nakahiga sa kama. Natagpuan ni Yusuf Zoc ang isang punto sa pagitan ng mga tadyang sa likod ni John Acme, ang eksaktong lugar na katumbas ng bare sa kanyang tiyan. Kinulat niya ang kanyang daliri na hugis kono at dahan-daang idiniin ito sa bahaging iyon, pagkatapos ay dahan-daang sinimulang idiin pa at imasahe ito. Nang simulan ni Yusuf Zoc na idiin at imasahe ito, biglang nakaramdam si John Acme, na nasa gitna ng pagsusuka, ng paghina ng kanyang pagnanais na samuka. Pinigilan niya ang pag-agos ng abdo, sa halip ay ipinikit ang kanyang mga mata sa komportableng kasiyahan. Hindi makapaniwala si Clara Zoc sa kanyang nakita, dahil alam na alam niya kung ano ang kalagayan ni John Acme sa isang episode, kung saan nagsusuka ito ng higit sa 10 minuto ng walang tigil. Pero ngayon,
Pagkatapos lamang ng ilang pagsuka, pinisil lang ni Divine Dr. Ray ang kanyang likod, at tumigil na talaga sa pagsusuka si John Acme. Isa itong himala, nahanap na nila ang tamang tao. Mas maayos na ba ang pakiramdam mo ngayon? Nagpatuloy sa pagmamasahe si Yusuf Zoc habang gumagamit ng telekinesis para mas makapag-imbestiga pa. Sa puntong iyon, hindi na maayos ang sirkulasyon ng dugo, ngunit sa kanyang masahe at presyon, unti-unting muling damaloy ang dugo. Manam, wala nang ganang samuka, mas mabuti na. 3 buwan na ang nakalipas, at ito ang unang beses na nakaramdam ako ng ganito kay Ganhawa. Ray, salamat. Huwag mo akong pasalamatan pa, hindi pa ito lubusang gumagaling, mayroon kang. Malamang may problema sa acupressure point dito. Baka atakihin ka pa rin sa loob ng 4 na oras, umiling si Yusuf Zoc. Maiibsan ko lang ang mga sintomas mo at ang sakit mo ngayon. Huminga ng malalim si John Acme, pakiusap po, Mr. Ray, pagalingin mo ako, at gagantihan kita ng sagana. Pero baka hindi ko pa rin ito magagamot. Pero humanap ka ng tradisyonal na manggagamot na bihasa sa acupuncture at hayaan mong subukan nila ito. Wala namang talagang problema sa katawan mo, puro bar lang ito ng dugo at chi na nagiging sanhi ng pagsusuka. Itong acupressure point na pinipindot ko ang may problema. Kaya humanap ka ng isang taong bihasa sa acupuncture para lubusan kang magamot, at kahit gumaling ka na, alagaan mong mabuti ang iyong katawan. Siyempre, kung masusuka ka ulit pagkalipas ng 2 oras, hayaan mong tulungan ka ni Clara na imasahe itong bahagi. Hindi ito dapat maging malaking problema. Ainsley, tandaan mo ang bahaging ito, markahan mo gamit ang panulat, dali. Pagmamakaawa ni John Acme. Mamam. Agad na tumango si Ainsley McCann, kumuha ng marker, at gumuhit ng bilog kung saan minamasahe ni Yusuf Zoc. Sige, malinaw na ngayon, hintayin natin at tingnan kung ano ang mangyayari sa loob ng 2 oras. Napansin ni Yusuf Zoc na sa pamamagitan ng kanyang manipulasyon, ang problema ay ganap na naalis. Sa totoo lang, si John Acme ay walang anumang malubhang sakit, isa lamang itong hindi magandang kalagayan sa aspetong iyon. Hinulaan din ni Yusuf Zoc na si John Acme ay malamang na naapektuhan doon 3 buwan bago nito, kung hindi sana ito magiging ganito. Sa tulong ni Clara Zoc, nagbihis si John Acme at sa wakas ay tumayo, iniabot ang 2 kamay bilang pasasalamat, Mr. Ray, hindi mabilang ang pasasalamat sa iyong dakilang kabaitan. Isa kang banal na doktor, talagang nakita ko na ito ngayon. Huwag mong sabihin yan, wala nga akong lisensya sa medisina. Ikinumpas ni Yusuf Zoc ang kanyang mga kamay bilang pagwawalang bahala. Dahil 2 beses siyang nagligtas ng mga buhay nang hindi sinasadya, kung isa man itong totoong sakit ng katawan, wala na sana siyang magawa. Hey, sa panahon ngayon mas pinahahalagahan pa ng mga tao ang kasanayan kaysa sa mga sertipiko. Ray, sa iyong mahimalang kasanayan sa medisina, natatakot akong kahit ang mga pambansang eksperto ay hindi kayang ikumpara. Matapos magdusa ng 3 buwan at humingi ng tulong kung saan-saan, gumastos si John Acme ng milyon-milyon sa paghahanap ng mga nangungunang manggagamot. May mga sertipiko ang mga sikat na doktor na iyon, pero hindi sila kasing epektibo ng walang sertipikasyong banal na Dr. Sinag, na ito. Ang Divine Dr. Ray, na ito ay tunay na pambihira. Kumaway lang si Yusuf Zoc at umiling, ayaw nang magsalita pa. Mas malaki ang posibilidad na magkamali ang isang tao habang mas marami siyang sinasabi, at ayaw niyang ibunyag ang sarili niya, dahil hindi naman talaga siya isang doktor. Siya nga pala, si Mr. Ray, maaari ko bang malaman ang tunay mong apelyido? Biglang itinanong ni John Acme ang tunay na pangalan ni Yusuf Zoc, siguradong alias lang si Ray. Nag-isip sandali si Yusuf Zoc at sumagot, ako si Yusuf Zoc, taga Shandong, at kasalukuyang naninirahan sa kabisera. Ma'am, ito ang business card ko. Kung may kailangan ka, Mr. Sus, pupunta ako dyan. Iniabot ni John Acme ang kanyang business card, kung saan nakalista siya bilang chairman ng ilang kumpanya ng real estate sa Shanghai. Developer pala ang lalaki. Kaya, malaking negosyante si Acme. Binulsa ni Yusuf Zoc ang business card at sinabing, hindi maihahambing ang maliliit na negosyo sa malalaking developer, sabi ni John Acme habang ikinakaway ang kanyang kamay.
Nag-usap ang dalawa ng ilang sandali, at bago pa nila namalayan, mahigit 70 minuto na ang lumipas, at muntik nang atakihin muli si John Acme. Nang malapit na ang oras, hinubad niya ng mag-isa ang kanyang damit at sinenyasan si Clara Zoc na tulungan siyang magmasahe mamaya. Pinagmamasdan din ni Yusuf Zoc ang loob ng katawan ni John Acme. Di nagtagal, pagkalipas ng halos 1 minuto, nakaramdam si John Acme ng pagnanasang sa muka, at agad na sinimulang imasahe ni Clara Zoc ang acupoint gamit ang kanyang mga daliri, tulad ng ginawa ni Yusuf Zoc dati. Minsan lang nabuwal si John Acme at hindi pa sumusuka, pero unti-unting hamupa ang pagduduwal, at pinigilan niya ang pagnanasang sa muka. Nagliwanag ang mga mata ni Yusuf Zoc ng sandaling iyon dahil sa pagkakataong ito ay mas malaki kaysa dati ang ginhawa. May problema sa acupoint, at sa pamamagitan ng pagmamasahe at pagmamasahe sa acupoint, dapat ay unti-unti itong tuluyang gumaling. Huminga ng malalim si Yusuf Zoc, tila ang sakit ni John Acme ay maaaring magamot nga sa pamamagitan ng sarili niyang mga kasanayan na walang karanasan. Haha, komportable, ang galing. Tumawa si John Acme sa pagkakataong ito, habang si Clara Zoc ay masigla pa ring minamasahe ang acupoint, ang kanyang mukha ay puno ng pananabik. Subukan mo pa ng ilang beses, imasahe itong acupoint ng mas madalas kahit na hindi ka naman inaatake. Dapat tama lang yan. Ito ang huling kumpirmasyon ni Yusuf Zoc, malinaw ang kanyang mensahe kahit hindi makahanap ng acupuncturist na sinanay sa tradisyonal na medisinang Chino, wala pa ring magiging problema. Sige, mabuti, iyon lang, hindi na ako gustong samuka, Clara, tama na. Isinuot muli ni John Acme ang kanyang damit, at tumayo pa para iunat ang kanyang mga braso at binti. Dr. Zoc, ako ang mag-host ng hapunan mamayang gabi, dito na, ang pangregalo ko. Tuwang-tuwa si John Acme, nang mapagtanto niyang bumuti na ang kanyang kalagayan at maaaring hindi na siya malayong gumaling, bumalik ang kanyang espiritu at lakas. Ganoon lang talaga ang mga tao. Natutuklasan ng ilang tao na mayroon silang kanser at, dahil hindi sila sinasabihan ng kanilang mga pamilya, maaari silang mabuhay ng ilang buwan o kahit na mga taon. Ngunit nang ibalita ng pamilya ang tungkol sa malubhang sakit, halos agad na naglaho ang espiritu at sigla ng pasyente. May kasabihan sa mga tao na karamihan sa mga pasyenteng may kanser ay tinatakot ang kanilang mga sarili hanggang sa mamatay, kapag alam nilang hindi maiiwasan ang kamatayan, nawawalan sila ng sigla, at sa makatuwid, hindi sila nagtatagal. Ngunit kung ang isang tao ay hindi alam ang tungkol sa kanilang kanser, at patuloy na nagpapanatili ng isang malusog, aktibo, at optimistikong saloobin araw-araw, maaari silang mabuhay ng mas matagal, at kung minsan ay masaksihan pa ang mga himala. Ngayong mahina ka na, hindi ka dapat kumain ng mamantika o kumain ng masasarap na karne, dapat ay nagpapagaling ka na, kaya kalimutan na natin yan, at may mga gagawin pa ako, kaya hayaan na muna natin yan sa ngayon. Epektibo iyan. Tumanggo si John Acme, kapag tuluyan nang bumalik sa dati ang kalusugan ko, kahit na bumalik ka na sa Beijing, pupunta ako sa Beijing para yayain kang kumain sa labas. Isa pa, bukod sa 50,000 bayad sa pagkonsulta, sabihin mo rin ang presyo mo. Prangka at diretsong tinanong ni John Acme si Yusuf Zoc kung magkano ang kapalit para mailigtas ang buhay niya. Magkano ang gamot? Manatili na lang tayo sa 50,000, sagot ni Yusuf Zoc nang nakangiti at umiling. Ang pagkakaroon ng 50,000 ay sapat na ang swerte, kaya dapat ay sapat na iyon. Hindi tama ang maging masyadong sakam. Doktor, napakabukas palad talaga ni Zoc, nakangiting sabi ni John Acme. Iwan mo kay Clara ang numero ng bank card mo. Kailangan nating paghiwalayin ang ating mga account. Maaaring ayaw mo nito, pero iginigiit kong magbigay ng gantimpala, at dapat itong ibigay. Nitong mga nakaraang buwan, napagtanto ko na kahit gaano pa karami ang pera mo, ano pa ang silbi nito kung wala kang magandang pangangatawan. Kaya dapat mong iwan ang numero ng iyong bank card. Oo, si John ng pamilya ko ay walang utang na loob kan inuman, hindi mo maaaring sirain ang tradisyong iyan. Sabi ni Clara Zoc, habang iniuugnay ang kanyang braso sa braso ni John Acme. Sige, ipapadala ko sa iyo ang numero ng bank card ko. May nakasulat na numero ng bank card ni Yusuf Zoc sa isang mensahe sa telepono niya at, base sa pagiging mapagbigay ni John Acme, tila medyo mababa na ang 50,000.
Dahil gusto niyang magbigay ng higit pa, bakit pa siya magiging mahinhin? Sa harap nila, direktang ipinadala ni Yusuf Zoc ang impormasyon sa telepono ni Clara Zoc, habang sina John Acme at Clara ay nagsimulang umalis, at si Ainsley McCann, na kanina'y tahimik, ay umalis din kasama nila. Bumalik sa kanyang silid si Yusuf Zoc, hawak ang briefcase na may 50,000. Hindi nagtagal, tumawag si Ainsley McCann, mayamang lalaki, naghahanap ng sugar daddy, pabulong na sabi ni Ainsley McCann sa telepono. Nakipaghiwalay ka ba sa kanila? Gulat na tanong ni Yusuf Zoc. Oo, malapit lang ako sa Marriott, hindi naman ako nakalayo. Oy, mayaman ka, gusto mo bang makipagkita? Hadjijek ni Ainsley McCann sa telepono. Magkikita tayo, sige, punta ka sa hotel, at magbubuk ako ng isa pang kwarto para makapag-usap tayo ng maayos tungkol sa buhay-buhay. Babasahin ko ang palad mo, susuriin ko ang mga buto mo at lahat ng iyan, sabi ni Yusuf Zoc sabay hadjijek. Nanunokso si Ainsley McCann, mangarap ka pa, hindi ako sasama. Pero kailangan mo akong isama sa hapunan sa labas, gusto ko ng piging, at uubusin kita ng tuluyan. Hindi ako makakalabas, nandito ang boss ko, hindi ako makakaalis. Kaya gawin mo ito, hintayin mo ako sa lobby ng hotel, bibigyan kita ng 200,000, at pwede ka nang kumain ng mag-isa, isama mo ang mga kaibigan mo kung gusto mo. Utang ni Yusuf Zoc ang 5,000 piso sa pagpapakilala ni Ainsley McCann. Kung hindi dahil sa kanya, saan kaya siya makakakuha ng ganito kalaking yaman? Kaya ang pagbibigay sa kanya ng 200,000 ay parang isang gantimpala, para ipaalam sa kanya na hindi nasayang ang kanyang referral. Bibigyan mo ako ng 200,000. Seryoso ka ba? Biglang natigilan si Ainsley McCann sa telepono, masyado bang mapagbigay ang tagapagbigay na ito? Bababa na ako, hintayin mo ako sa lobby. Sabi ni Yusuf Zoc at ibinaba ang telepono. At pagkababa niya ng tawag, tumunog agad ang telepono niya na may mensahe. Naglakad siya palabas habang sinusulyapan ang mensahe, at biglang hindi makapaniwala, isa itong abiso ng bank transfer. Malaking halaga ng pera ang nailipat sa kanyang bank account. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 55, ang pagbabago ng mga talahanayan. Tumunog ang kanyang telepono kasabay ng isang bagong mensahe, isang alerto mula sa bank account na nakalink sa kanyang mobile. Nakakita si Yusuf Zoc ng 2 at 5 na sinundan ng 5-0, na nagre-resulta sa 2,500,000. Nang makita ni Yusuf Zoc ang dami, nawala siya sa kanyang kahinahunan. Akala niya ay maaaring ilipat siya ni John Acme ng hanggang 300,000 o 500,000, ngunit nagpadala sa kanya ang tycoon ng napakalaking 2.2 milyon. Sa dating halagang 500,000, naging 3 milyon na ito. Sa isang iglap, naging milyonaryo na si Yusuf Zoc. Ang dahilan kung bakit siya naging milyonaryo ay dahil siya, isang pekeng doktor, ay nakapagpagaling ng sakit ng isang tao. Ring, 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 papasok na si Yusuf Zoc sa elevator nang tumunog ang telepono niya. Ipinapakita ng caller ID na ito ay ang mahahabang flight attendant na si Clara Zoc. Kumusta? Magalang na sagot ni Yusuf Zoc. Dr. Zhang, pakitingnan po ang balanse ng iyong bangko mamaya. Kakalipat lang ng kumpanya ko ng 2.2 milyon sa iyo. Simple lang ang dahilan para sa partikular na halagang ito, sa nakalipas na ilang buwan, nakapaglakbay na ako kahit saan at gumastos ng mahigit 3 milyon, ngunit hindi pa rin bumuti ang aking kalagayan. Dahil sa'yo, nabuhay ulit ako ng maayos. Kapag tuluyan na akong gumaling, tiyak na ililibre ko si Dr. Zhang ng maiinom. Ang boses sa kabilang linya ay hindi si Clara Zoc, kundi si John Acme, na hindi pa lubusang gumagaling, ngunit malinaw na nagsasalita ng may bagong tuklas na sigla. Salamat, mag-ingat ka, nakangiting tugon ni Yusuf Zoc. Gagawin ko, Dr. Zhang, kailangan ko na pong umalis, pero makipag-ugnayan po tayo. Pagkasabi nito, ibinaba na ni John Acme ang tawag. Yam-anti na ako, yumaman na ako. Nang matapos ang tawag, isang tuwang-tuwa na si Yusuf Zoc ay huminga ng malalim ng ilang beses. Sa pag-arte pa lang ng doktor, naka 3 milyon na siya. Gamit ang perang ito, makakabili na siya ng ari-arian sa kabisera. Ilang araw pa lamang ang nakalilipas,
Ang pangarap niya ay makabili ng isang simpleng apartment sa kabisera at isang kotse na nagkakahalaga ng wala pang 100,000 na namumuhay ng maliit at makasarili. Pero sa loob lamang ng ilang araw, natupad na ang kanyang pangarap. Sa 3 milyong ito, kaya niyang laktawan ang 20 taon ng pakikibaka. Hindi muna ako mag-aalala tungkol sa hinaharap. Naging mabuti sa akin si Wilcox, at dahil sa kanya kaya ko sinimulan ang paglalakbay na ito. Kung hindi dahil sa kanya, hindi sana ako nakuryente. Kung hindi dahil sa kuryente, hindi sana ako magkakaroon ng mga kakayahang ito. Isa pa, nangako akong paprotektahan ko siya, kaya ngayong may pera na ako, mananatili akong tahimik at mayaman at ipagpapatuloy ang aking mga tungkulin bilang isang bodyguard. Mabilis na nakapagdesisyon si Yusuf Zoc. Sa maikling panahon, kikita siya ng malaking kayamanan ng tahimik. Kalaunan, nang hindi na siya kailangan ni Ruth Wilcox, pipiliin niyang umalis at maaaring magsimula pa ng negosyo o gumawa ng iba pang mga pamumuhunan. Pagdating ni Yusuf Zoc sa lobby ng hotel, wala pa si Ainsley McCann, at matapos maghanap sa paligid, hindi niya ito makita, kaya napagpasyahan niyang tawagan ito. "Nasaan ka?" tanong ni Yusuf Zoc. Tumawa si Ainsley McCann, "Sumakay ako ng bus at umalis." "Bakit?" Naguluhan si Yusuf Zoc, tinatanggihan ba ni Ainsley McCann ang pera? Sumagot si Ainsley McCann, "Ano ang ibig mong sabihin na bakit? Ilibre mo ako ng pagkain pagbalik mo sa kabisera. Ayoko ng pera mo." Pagkarinig sa mga salita niya, nakaramdam si Yusuf Zoc ng init. Ang babaeng Mongolian na ito ay tunay na mabait, hindi basta-basta naaakit sa pera. Gayunpaman, tinukso pa rin niya ito sa telepono, "Natatakot ka bang kainin kita? Maglalakas loob ka na bang gawin ngayon?" Sagot ni Ainsley McCann habang nakangisi. Hindi, ayoko." Agad na naalala ni Yusuf Zoc na may regla si Ainsley McCann. Kahit pahayaan niya, hindi siya maglalakas loob. "Haha, nagbago na ang isip ko, ay regalo mo sa akin ang 10 kainan, pumapayag ka ba?" "Walang problema." Hajijek na sumagot si Ainsley McCann, matalinong pagpili. "Ibaba ko na ang tawag, makipag-ugnayan pa tayo." "Sige, tawagan mo ako kapag nasa kabisera ka na." Magalang na nagpaalam si Yusuf Zoc kay Ainsley McCann bago ibinaba ang telepono. Maya-maya lang ay bumukas ang pinto ng elevator, at lumabas si Ruth Wilcox kasama ang 2 lalaking nakasot, na bawat isa ay may dalang briefcase. "Magtanghal ka lang ng normal bukas, alumnus mo si Vice President Parker at interesado siya sa proyekto mo sa Mengdo. At saka, ihanda mo na ang panukalang proyekto sa lalong madaling panahon. Kung kailangan mo ng tulong, tawagan mo ako anumang oras." "Salamat, naiintindihan ko," sabi ni Ruth Wilcox ng may ngiti, casual at natural. Hindi siya tila sunod sa Nuren o dominante, ipinapakita lamang niya ang kumpiyansa at kahinahunan ng isang makapangyarihang babae sa lugar ng trabaho. Nang sandaling iyon, nakatayo si Yusuf Zoc sa lobby. Nakita siya ni Ruth Wilcox, ngunit hindi niya ito binati, sinulyapan lang niya ito ng mabilis at nagpatuloy sa pag-akay sa 2 lalaking nakasot palabas. Pagkaalis ng 2 lalaking nakasot sakay ng kotse, bumalik si Ruth Wilcox, at agad na sumunod si Yusuf Zoc. "Bakit ka nandito? Nasaan si Sarah?" tanong ni Ruth Wilcox na may pagkalito. Lumabas si Sarah para makipaglaro sa mga kaklase niya, ayaw kanyang maistorbo, kaya hindi kanya tinawagan. "Oh, magplano tayo para bukas ng hapon, maliban na lang kung may mga pagbabago, mag-aliv tayong lahat ng hapon bukas at hahanapin natin siya para galugarin ang Shanghai." Tunay na abala si Ruth Wilcox, kinailangan niyang ulitin ang kanyang business proposal ng gabing iyon, at kinabukasan ay nakatakda niya itong ipresente sa headquarters ni Parker, na nangangahulugang kailangan niyang maging lubos na pamilyar sa nilalaman ng proposal ngayong gabi. Pagkatapos umakyat sa taas ang grupo, nagpatuloy si Ruth Wilcox sa pagtatrabaho kasama ang kanyang koponan, habang si Yusuf Zoc ay bumalik na lamang sa kanyang silid upang magpahinga. 6:00 ng gabi, habang nakahiga sa kama si Yusuf Zoc na medyo tulog, muling tumunog ang kanyang telepono. Ito ang numero ng ina ni Scarlett Wolf na si Alec Petty. Walang hula, alam niyang isa na naman itong imbitasyon sa hapunan. At gaya ng inaasahan, nang sagutin niya ang tawag, tinanong ni Alec Petty si Yusuf Zoc kung may oras ba siyang lumabas para maghapunan.
Tanging tumanggi lang ang nagawa ni Yusuf Zoc, niyaya siya ni Ainsley McCann na kumain sa labas at hindi rin siya pumayag doon. Hindi niya talaga kayang lumayo kay MS Wilcox. Bilang isang bodyguard, paano siya makakaalis ng mag-isa kung ang kanyang amo ay pumunta sa ibang bansa? Matapos muling tumanggi si Yusuf Zoc, inangkin ni Alec Petty na aalis ang kanyang pamilya sa Shanghai, sakay ng eroplano kinabukasan pabalik sa Dalian sakay ng eroplano sa umaga. Ang kanilang pamilya ay taga Dalian, hindi taga Beijing, ang tanging dahilan kung bakit sila narito sa Beijing ay upang magpagamot. Pagkatapos magpalitan ng magagalang na salita sa telepono, ibinaba na ng magkabilang panig ang tawag. Samantala, sa isang tindahan sa pamilihan ng mga antigo at bihirang bato sa Shanghai Nanjing West Road, tatlong lalaking nasa katanghaliang gulang ang humihigop ng tsaa habang nilalasap ang isang pares ng walnut sa mesa. Oo, mga walnut. Uso na ngayon ang iba't ibang larwang pangkultura, at ang mga walnut ay naging tahimik na popular nitong mga nakaraang taon. Ang mga pares ng walnut na may magandang hugis, tekstura, bigat, at pakiramdam ng kamay ay maaaring umabot sa mamahaling presyo. Libo-libo, kahit 10,000 ang karaniwan, at may mga bulong-bulungan tungkol sa mga pares ng walnut na ibinebenta sa 10,000 kahit daan-daang libo. Kailangang sabihin na maraming mayayaman, at lalo na, iyong mga kumikilos ng pabigla-bigla gamit ang kanilang kayamanan. Maaaring tumanggi ang mga ordinaryong tao na gumastos ng ilang daang dolyar para sa pagkain ng mga walnut, ngunit ang ilang mayayamang mahilig ay gagastos ng 10,000 para sa isang pares para lang paglaruan. Master Wu, ikaw ang nagtakda ng presyo, ikaw ang eksperto rito. Ang mga walnut na ito ang magiging kayamanan ng aking tindahan. Ang nagsalita ay isang matatabang lalaking nakasuot ng tangsot, may hawak na lilang tiko na luwad, may malaking singsing sa kanyang daliri at isang pulse eres na gawa sa maliit na kahoy na zitten sa kanyang palso. Nang tumawa ang matatabang lalaki, nanliit ang mga mata niya. Siyempre, ang Master Wu na kanyang kinakausap ay hindi isang matandang lalaki kundi isang nasa katanghaliang gulang na nasa edad 40, nakasuot ng mahabang damit, na isang kakaibang tanawin sa modernong panahon. Sa katunayan, ang roba ay damit pang trabaho lamang, sa mga tindahang ito ng mga antigo, marami ang nagsusuot ng roba at hinuhubad ang mga ito pagkatapos ng trabaho pag-uwi nila. Umiinom din ng tsaa si Master Wu, ngunit ang kanyang tasa ay hindi isang tasa o isang lilang palayok na luwad, kundi isang malaking garapon ng tsaa na may nakasulat na, paglungkuran ang mga tao. Malinaw na isang labi na ilang taon na ang nakalilipas, malamang mula pa noong dekada 2070 o 2080 ng nakaraang siglo. Ang loob ng garapon ay nababalutan ng makapal na patong ng mantsa ng tsaa. Pagkatapos humigop ng tsaa, sinabi ni Master Wu, gawin nating 480,000. Ganito kahalaga ang 200 taong gulang na mga walnut na may ulo ng leon na mapurol ang dulo. Tapos na, sa iyong pagtatasa, gusto kong makita kung sino pa ang mga ngahas na hindi tumutol, sabi ng matatabang lalaking nakatangsot, na tumayo, masayang dumampot ng mga walnut, at umalis. Master Wu, iyan lang muna sa ngayon. Huwag mong kalimutan, bukas ng alas 3 ng hapon, magkikita tayo at sisirain natin ang bahay ni Matandang Huang. May isa pang tumayo para magpaalam, nakangisi na parang may gagawing kalokohan. Tumawa ng malakas si Master Wu. Kung alam lang niya na pupunta ako, siguradong kakanselahin niya ang appraisal meeting bukas. Isang karangalan para sa kanya ang presensya mo, sagot ng lalaki. Ang tunay ay hindi maaaring pekain, at ang peke ay hindi maaaring maging totoo. Umiling si Master Wu nang nakangiti, hindi na nagsalita pa, at nakita ang dalawa na lumabas na may yumuyukong palm. Di nagtagal pagkatapos nilang umalis, nakatanggap si Master Wu ng tawag na nagsasabing natagpuan na ang tao, na nanunuluyan sa Marriott Hotel. Pagkatapos ng kaunting pag-iisip, sinabi ni Master Wu, maghanap ng oras, lumikha ng pagkakataon, at hawakan ito ng may kahusayan. Anyayahan ang tao. Tandaan, dapat itong gawin ng may kagandahang asal. Naiintindihan ko, Tiyo Wu, natapos ang tawag. Si Master Wu nga ang Tiyo Wu na hinahanap ng Beijing Brother.